Hey, what's up guys? Jay Olos here, founder of One CFO. So, pag-usapan naman natin yung tungkol dito sa kung ikaw ay isang startup founder. Alam ko, naghahanap kayo ng solusyon sa mga problema ninyo sa pag-build ng mga startups ninyo. Mula funding man yan, product development, marketing, operations, hiring, maraming problema. Isa sa mga common na sinasabi ng marami is kapag nag-build ka ng startup, kailangan mo mag-raise ng capital. I would somehow argue that hindi lahat ng pagkakataon ay ganun yun. Bakit? Sabihin na natin ang isang startup, pag binibuild mo yan, lalo na magde-develop ka, kailangan mo paswelding yung sarili mo kung technical founder ka or mag-hire ka ng mga makakatulong mo pag-develop ng product. So, ang tendency mo ngayon is mag-raise ng pera para may ma-hire kang mga tao. Wala akong problema sa punto na yun. Pero nag-iba na kasi ngayon yung panahon eh. Sabihin na natin 10 years ago, ang dali lang makapag-raise ng pera. Come to think of it, ang dami parang hindi napupondohan ng mga founders o mga startups dito sa Pilipinas. Tingin nyo, bakit kaya? Pag ako tinanong nyo, it's 2 factors lang yan eh. Sa opinion ko lang naman. First factor is, yung founder mismo kasi doesn't have skin in the game. What do I mean by that? Paano ako maging kung ako is angel investor, lumapit ka sa akin? All you have is an idea pa lang. Kahit pa paano may nasimulan ka na ba, mapapakita sa akin na proof na yun nga, binibuild mo nga yung startup mo. Okay, sabihin natin, hindi, idea pa lang eh. Kaya nga ito is very early stage. So, kaya kailangan ko lang ng pre-seed, ganyan, capital. Alam niyo, wala akong problema doon. May mga nakakapag-raise naman ng pre-seed kahit idea pa lang. Example niyan, kami sa One CFO. Nakapag-raise ako ng pre-seed nang wala pa kaming produkto. Meron lang kami credentials. Kung hindi ka repeat founder, wala kang experience talaga in building startups pa in the past, mahirapan ka talaga. Kasi wala ka pang napapatunayan eh, di ba? So, anong gagawin mo ngayon? For me, maghanap ka ng way para ma-build pa rin yung produkto mo. May kuha ka ng konting proof points na may demand, may traction, may market for this. Tapos doon ka mag-raise. Yung ang daming AI ngayon, ang daming pwedeng gumawa ng pitch deck. Hindi yung pagandahan chong ng pitch deck. Maraming successful na negosyante ngayon na hindi ka marunong gumawa ng pitch deck. Anong punto ko? More than just really building your pitch deck, build a business. Yung totoong negosyo. Paano ka magkakaroon ng negosyo kung wala kang produkto? Or kahit sabihin natin serbisyo. And I'm talking in general, not only yung mga tech startups. Kahit ang negosyo, kahit SME, kahit brick and mortar yan. Ginagawa lang mukhang komplikado. Iba yung transaction, iba yung mga metrics na hinahanap, or mga qualifications na hinahanap kapag ikaw ay isang tech startup. Kasi talagang highly scalable ka dapat. VC backable ka. Diba? Hindi nyo naintindihan yun, hindi kayo pupondohan. It's not really the money that I am after when I raise funds. It's also the mentorship, the network, the learning that I'll get from those early investors. Piliin nyo rin kung sino yung mga bibigyan nyo ng equity. Mahal ang equity. Kasi once binigay mo na yan, mahirapan ka ng kunin yan pabalik. Kailangan maging mapili ka na rin dun sa sino yung bibigyan mo ng pag-aari sa kumpanya mo. Bukod sa pera, ano pa makukuha mo? Isipin mo, magkakaroon pa ako ng maayos-ayos na network dito na makakatulong later on sa kumpanya ko. The best founders, hindi basta-basta nagbibigay ng equity yan. And also the best founders, as much as possible, they do things in the beginning on their own, using their own resources, using their own creativity, yung scrappiness na tinatawag. No? Basta wag lang kayo yung katulad ng ibang founders naman na grabe makapag-PR, grabe makapag-announce ng ganito, ganyan. Wala naman talagang produkto eh. Wala naman talagang startup eh. Puro lang yabang, puro lang ingay. Kung napanood ninyo yung Kwentuhan podcast namin ni Ron Beichong, sabi nga ni Ron doon, the best founders are so busy doing their own shit. Wala nang tayong pag-PR, wala nang mga ganyan. Maraming mga nakapag-raise dyan recently ng funding round, Series A, Series B, no? Pero never sila nag-PR, seed round, never sila nag-PR, tahimik lang sila. Kasi nga naman, para saan pa yun, di ba? Unless there's a tinatawag na value in doing that,
Eh, kung wala naman, yun na lang. Sa bragging rights lang yan. Create value. Yun yung kailangan. Going back sa sinasabi ko, summarize ko lang. Para mapondohan ka, kailangan mong maglagay ng skin in the game sa iyong startup. Either it's your own money, creating your product out of your innovativeness, resourcefulness. You know, you have skin in the game. At talagang gagawa lang ng isang pitch deck, mapopondohan para lang may trabaho ka na, may kita ka na. Hindi ganun. If that is your motivation in building your startup, then you are not an investable founder. You're not even a real startup founder. For me, isa ka lang tao na naghahanap ng pagkakakitaan. Nothing bad with that. But gusto namin makita talaga yung, why are you doing that? Are you the best person to do that ba or not? And how are you going to show that to any investor? Kung ikaw ba talaga yung dapat na founder or team mo, yung dapat na team para isolve yung problem na yan using your startup. Kung mali yung why mo, kung ako sa'yo, wag mo nang ituloy. What is your why? Why are you building this? What is your motivation? Pag napakita mo ng maayos yun sa investor, especially mga angels, no? Sila yung magiging early backers mo. Pag na-investan ka na, hopefully maayos mo ring mailatag yung ma-raise mong fund into ma-deploy in your development ng product mo, ng startup mo, in your operations, no? Para hindi ka maupusan agad-agad or meron kang buffer or meron kang milestones din na maipapakita para pag nag-raise ka na ng next round of funding mo, mas smooth. I mean, don't lose hope. Ako, naniniwala ako sa kaya ng Pinoy. No? Hindi lang tayo magaling lahat mag-Ingles. Hindi lang tayo magaling lahat mag-pitch. Pero maipakita nyo lang na you really are a good founder. And you really are the right founder for your startup. And your startup really is solving a real problem. Mapupondohan ka rin. Yun lang guys. So please like, follow, and subscribe itong channel na to. Para marami pa tayong mga matulungan ng mga founders at mga negosyante. So dito sa 1CFO, we're trying to laymanize everything para maintindihan ninyo ng madali lang. Alright? Susunod na agad na episode. Peace!